tinatayang aabot sa 170 hanggang 270 feet ang lalim. Halos kasing taas ng isang 20 palapag ng gusali. Sa ganitong lalim, hindi lang pagguho ang kalaban, kundi pati hangin mismo. So considering po na medyo malalim yung pagkahukay, and then based doon sa facts po ng nakuha namin is wala naman siyang drip. So talagang sinking lang po yung hukay nila. Sa loob ng masikip na espasyo, maaaring maipon ang mga nakalalasong gas, carbon monoxide, ammonia, at iba pang natural gases, mga gas na walang amoy, pero kayang kumitil ng buhay sa loob lamang ng ilang minuto. Based doon sa kasama nila na nasa taas, sir, talagang wala daw silang gamit doon sa loob. Ingon ko, imposible yon na wala silang hangin kasi napakalalim na siya, kumbaga. Wala din siyang blower para makapag-exit yung toxic gases na nasa loob. Ngayon, sir, is wala naman daw silang ginagamit na compressor or ng hangin. Wala naman daw. Hindi ito ordinaryong rescue. Ito ay isang confined space operation. Isa sa pinakadelikadong larangan ng pagresponde. Dahil sa bawat hakbang pababa, may kapalit na panganib. So, upon verification po, ma'am, doon sa area pagka dating namin, confirm po na merong isa na nakuha na nila yung isang body, and then merong reported na 4 na lang ang natira doon sa baba. So, sa nasa 60 meters deep, ma'am, may nakita na kaming isa na confirm na tao. So from that is upon verification and confirming doon sa camera, talagang merong tao doon sa loob na isa pala yung na-identify. So nagplano kami kung papaano siya i-retrieve kasi confirm naman na merong isa, and then bali ang nangyari kasi doon is allegedly is nangyari yung na-trap sila is around 12 noon or between 12 noon to 1 p.m. Na-report na siya by 4:30. So yung golden time na medyo 3 to 4 hours, yun yung napaka-importante na possible is hindi man kami makapagsabi na patay na siya, pero yung golden time na yun is yun yung time na baka ma-rescue pa siya, sir, na yung time na yun na kung nag-report sila agad. So medyo late na rin nag-report yung mga tao doon na merong na trap kasi sinubukan nila na sila lang yung mag-rescue doon. Lumipas ang ilang oras bago tuluyang naipagbigay alam ang insidente. Oras na sana'y maaaring nakatulong sa mas maagang pagresponde. 1 to 2 hours sana na pagka-report nun is baka yung isa na nakita is baka buhay pa yon, kumbaga. Ngayon, ma'am, isa sobrang tagal na siya na-expose doon sa loob. Kahit hindi kami makapagsabi na patay na talaga yon based doon sa visual monitoring namin, doon sa air monitoring device namin, we recommend to shift the operation to retrieval. Kani siya is nakabitay ang CBA dire. No, para dili na mo ikabiba ang CBA. The same kay Joem. Una mo baba si Joem. Okay? Magdistansya na, ako next. Dili mi sapay dito sa ubos, lahi may distansya. Okay? Tanan taga dito, puros bilay na siya. Kuha. Ang bilay na to, gikan dito, mo diretso diha po. Kani siya, okay na ni dire, pagbuhat ng tawag another pulley dito diha sa carabiner, no? Ang nasa isip ko po kasi ganon is meron talaga kaming ginagawang technical planning noon na doon sa chief po ng Davao City, chief po ng SRF ng Davao City, and operation po ng
Davao del Norte na SRF. So nagkaroon kami ng discussion na sa akin yung load kung i-go or no-go talaga yung pagbaba. So ngayon, chinek ko yung rescuer and gamit namin. Kinompute ko muna yung time ng operation namin. Kung sasakto ba yung tangke, kung magma-maximum lang tayo ng 20 minutes. And based doon sa kung tansyado kasi namin sir, ang pagbaba na kung ganitong bilis lang yung baba ng tali, ilang oras tayong makababa doon sa identified siya na feet na which is naglampas ba kami ng compute doon para sure na masakto yung limit namin na 20 minutes na hangin na supply ng tangke para makababa siya and balik. Tansya namin is nasa 15 to 20 minutes sir ba na operation. Ngayon ang role lang kasi doon sir, ang madali lang talaga siya kasi ikakabit lang namin yung linya ng para sa victim. Yun lang yung goal namin. Bandang 2:00 ng madaling araw, sinimula ng unang pagbaba. Okay, Joey, prepare. Bitbit ang kagamitan at lakas ng loob. Habang lumalalim, lalo ring tumataas ang level ng panganib. Also. Yellow. Hold. Hold down, yellow. Slack. Lock, yellow. So yun na ma'am, around 2 a.m., yun yung pinakauna naming baba doon sa baba. Nagbaba ako. Tapos nagdala ako ng mga detectors. Ang result ng detectors ma'am, habang lumalalim ma'am, lalong nagre-react yung mga detectors namin ma'am. Hindi na siya nagbasa kung ano ang level ng chemicals na nandoon ma'am. Ang nakalagay na lang doon ma'am, high na lang ma'am, high. So ibig sabihin, kung magsasalita yung detectors namin, parang akyat na tayo delikado na. Kita na ko yung ulo. Nagbabala ang kanilang mga kagamitan. Toxic gases. Lampas sa ligtas na antas. Isang maling galaw, maaaring magdulot ng pagsabog o pagkawala ng malay. Nagradyo ako agad sa itaas ma'am na sir, taas ang level ng natural gas dito sir, tapos baka sasabog pa tayo dito. Sa gitna ng operasyon, isang mabigat na desisyon ang kinailangang gawin. Itigil muna ang pagbaba. Hindi dahil sumusuko, kundi para maiwasan na madagdagan pa ang bilang ng mga biktima. Above normal po yung toxic gases and definitely fatal po pag na-inhale ng mga responders. So we do not want to risk any more lives, especially po our responders, to become victim themselves po. Subalit, 4 na araw pagkatapos itigil ang operasyon, Nagkaroon ng information sa BFP na may site na lumitaw daw po na bangkay. Ayun po, nag-conduct sila agad ng retrieval operations. bumalik ang mga responder, dala ang pag-asa na maiaahon ang mga naiwan.